Hello, so welcome sa part 2 ng discussion natin about chemical formula and chemical bonding. So, after natin ma-discuss yung sa chemical formula, move naman tayo sa chemical bonding. So, first definition ng chemical bonding is chemical compounds are formed by the joining of two or more atoms. And then next is second definition is the force that holds two atoms together in the compound. So maraming definition yung chemical bonding natin. And then lastly is a stable compound occurs when the total energy of the combination has lower energy than the separated atoms. So yung first at yung second na nasa bullet natin, ito yung definition ng chemical bonding. So ang chemical bonding daw is kapag daw yung dalawang atoms pwedeng magkapareho or magkaiba is nagkaroon ng or nag-join is makaka-form sila ng tinatawag natin na chemical compounds. So, yung chemical bonding din is, ayun, chemical bonding is, dinedefine din natin siya when there is a force no, na nag-hold together dun sa may mga atoms natin. Mamaya, didiscuss natin kung ano ba yung mga forces na yun na nag-hold together sa mga atoms to form a compound. And then lastly is, sinasabi lang na dito ang stable compound daw occurs when the total energy of the combination has lower energy than the separated atoms. Paano natin malalaman kung may lower energy siya or wala? Kadalasan kasi ang stable compound is neutral. Next is, ayan, meron tayong two types ng chemical bond or meron tayong two types ng bonds. Meron tayong tinatawag na covalent bond and then meron tayong tinatawag na ionic bond. Actually, meron pang iba. Pero ito lang kadalasan yung kinoconsider natin kasi ito yung mga common. So, covalent bond is bond in which one or more pairs of electrons are shared by two atoms. So, sinasabi lang naman dito na ang covalent bonding is meron tayong sharing of electrons from the two atoms. And then, covalent bonds can be simple or coordinate. Dalawa lang yan, simple or coordinate lang sila. And then next is the ionic bond. So, ionic bond in which one or more electrons from one atom are removed and attached to another atom. So, dito naman sa ionic bonding, nagkakaroon tayo ng pagkuha ng electron. From one atom, lumilipat siya sa isang atom para mag-form ng bond. So, yun yung pagkakaiba nila. No? So, ito pa yung other types ng bonds natin. No? Kadalasan si metallic bonds is sinasama talaga siya sa three types ng bonds na meron tayo. At minsan, tinatawag din natin sila na intramolecular forces. No, yung metallic, yung ionic, and then yung covalent. Ang tawag sa kanila ay intramolecular forces. Ayun. So, metallic bonds, in metals, all atoms loses their valence electrons in which form electronic cloud which attracts the nucleus of neighboring atoms. To summarize, yung covalent bonding kasi is ito yung bond between two non-metals kadalasan. Kasi nagkakaroon tayo ng sharing of electrons. Yung ionic bond naman, kaya tayo nagkakaroon ng removal and then napupunta yung isang electron papunta sa isa is kadalasan meron tayong tinatawag na metal and then non-metal bonding. Pero not all the time. Kasi meron tayong ionic bond, kinoconsider siya as ionic bond, pero pare-pareho silang mga non-metals. No? And then kapag metallic bond naman, lahat sila ay metals. And then what is hydrogen bonding naman? Actually, hydrogen bonding is a type of an intermolecular force. Kung yung metallic at yung covalent at ionic ay mga intramolecular forces, ito naman ay mga intermolecular force. Actually marami to. Pero hydrogen bonding lang yung nakalagay dito. So, hydrogen bonding is the electrostatic force of attraction between highly electronegative atom and partially positive hydrogen atom. And then kadalasan ang nagpa-participate lang for hydrogen bonding is of course hydrogen, no? So saan naman naka-bond si hydrogen? Mako-consider mo lang siya as a hydrogen bonding kapag siya ay bonded nitro sorry, kay oxygen, kay nitrogen at kay fluorine. So tandaan niyo lang yung FON or NOF, 'yon.
So, next is, yan. Tingnan naman natin ngayon yung mga types ng covalent bonding. Diba? Sabi natin ang covalent bond daw is a bonding between two non-metals and then syempre meron silang sharing of electron. So ano ba kapag sinabi nating simple covalent bond? A simple covalent bond consists of the sharing of electrons between two atoms in which the electrons shared come from both atoms. Siyempre, kapag galing sa both atoms, meron talaga tayong sharing. And then, simple covalent bond can be single covalent bond, double covalent bond, and triple covalent bond. No, pwedeng dalawang atom lang, pwedeng tatlo, pwedeng dalawa, ganon. So, example ng mga covalent bonding natin, yan yung HCl, yung hydrochloric acid, yung H2O or water, yan yung carbon dioxide, and then yan yung SO3. Forms simple covalent bond. So, yung HCl, single covalent, H2O is triple covalent, yung mga ganon. Then, so on. No, so, kung mapapansin nyo, lahat sila ay mga non-metals. Kasi kadalasan, meron silang sharing of electrons. Next is the coordinate covalent bonds. Ayan. Covalent bonds in which both of the electrons in the shared pair come from the same atom. So, paano ba yon? So, covalent bonds don't lose or gain electrons. Dito, hindi tayo nagkakaroon ng lose or gain. Di ba? Siyempre, covalent bonding pa din yon. Kasi sa ionic bond, nagkakaroon ng ganun. And then, electrons are not shared equally. Paano to? Hindi shared equally yung electrons pero hindi siya naglo-lose or nag-gain ng electron. For example, the bond between NH3 and BF3 is coordinate covalent bond. For example, yan, di ba? Si NH3, ayan, si ammonia, meron siyang sobra na na meron siyang sobra na pair of electrons and then mapupunta siya dun sa may kabila, doon kay boron trifluoride to form ammonia boron trifluoride. Diba? So dito, para siyang ionic bonding pero hindi siya ionic bond kasi nga, ayun, hindi shared equally yung mga electrons nila. But still, tinatawag sila na coordinate covalent bond. Kasi nga, nagpo-form sila na coordinates. Yan, for example, ito pa. So, elements, so ito. How are covalent bonds formed? Paano ba na-form ang covalent bonds? Elements which are close together in electronegativity tend to form covalent bonds. Kapag daw masyadong malapit yung kanilang mga electronegativity, syempre, covalent bond yung na-form, especially yung mga nasa right side, yung mga non-metals. And then, syempre, carbon dioxide is the most common example. So, first subtype of covalent bonding. Meron tayong tinatawag na non-polar bond. So, ang example natin na to ay H2 or hydrogen. So, because both atoms in the H2 molecule have an equal attraction or affinity for electrons, the bonding electrons are equally shared by the two atoms and a non-polar covalent bond is formed. Paano ba natin nasasabi na non-polar siya? For example, sige, try natin mag-paint para makita natin or malaman natin kung paano siya nagiging non-polar or polar. So for example, di ba yung hydrogen? Ang hydrogen ay H, yan, H tapos H. So di ba meron silang tinatawag na electronegativity, yung pagpo-pull nila ng electron. So ibig sabihin, yung direction ng hydrogen papunta, ayoko ng yellow, ulitin natin. Ayun natin red. Yung sa hydrogen, papunta dito sa may side na to, yan, napupull yung electrons dyan at sa may kabila naman, ganun din. No? So, ibig sabihin, yung direction nila, magkasaliwa. Kapag ganyan, meron tayong tinatawag na cancellations of the direction. So, kapag ganyan na meron tayong cancellation, siya ay mako-consider natin as a non-polar. No? Kaya yung non-polar si hydrogen. And then, ano pa ba yung ibang example natin ng mga non-polar? Sila carbon dioxide, yung mga hydrocarbons, yon. Kasi, yung mga electronegativity din nila ay magkakalapit. No? So, kapag masyadong maliit yung
difference between the electronegativity of the two atoms, ang mangyayari doon, magpo-form sila ng nonpolar bond. Tulad niyan sa may hydrogen and then sa may carbon dioxide. Ganon. So marami tayong ways to determine kung polar siya or non-polar. Pero don't worry, hindi ko na may papadetermine sa inyo yung mga compounds kung polar sila or non-polar. Pero madali lang yan maintindihan or malaman kung polar sila or non-polar. And then sa polar bond naman, yan. So may polar bond form when electrons are unequally shared between two atoms. Dito naman, unequally shared. For example, yung sa water, 'di ba? Ang itsura ng water is ganito. Ang shape niya ay bent. Ibig sabihin, meron tayong ayan, nakabent ng konti yung shape ni water. And then, nandiyan yung mga hydrogen. Bakit siya nakabent? Kasi meron pa siyang unpaired electrons dito. Yan. Kaya siya nakaganyan. Ngayon, yung direction niya, ang pull niyan, syempre, since mas electronegative si oxygen compared kay hydrogen, ang pull niya, papunta dito kay oxygen. So, ibig sabihin, same yung direction na pinupuntahan nila. So, meaning, wala tayong cancellations of direction. So, yun yung indication natin na polar bond siya. Kasi nga, unequal yung sharing ng electron between two atoms because of their electronegativity. And then, another thing kung bakit siya polar bond, kasi malaki yung difference ng electronegativity na meron si oxygen kumpara kay hydrogen. Malaki yung difference nila. Unlike kapag kay carbon at kay hydrogen na malapit lang or maliit lang yung difference between those two. So, yun lang. So, ano naman yung mga properties of covalent compounds? Yan. Siyempre, yung mga covalent compounds, all of the phases nag-e-exist sila. Pwede silang gases, pwede silang liquids, or pwede silang solids. And then, syempre, mababa ang melting and boiling points nila kasi nga mga non-metal sila, di ba? Kadalasan. And then, syempre, poor electrical conductors in all phases. Kasi di ba yun yung mga property na meron din ang non-metals. So meaning, kapag covalent bonding, halos ganun din sila. And then many soluble in nonpolar liquids but not in water. Siyempre, yung mga nonpolar liquid naman, hindi naman sila soluble sa water, di ba? Kasi nga, si water ay polar. And then yung mga nonpolar liquid, syempre, nonpolar, kaya hindi sila naghahalo. And then syempre, brittle sila. Then when two atoms bond covalently, the resulting particle is a molecule. Tinatawag natin silang molecule. Yan, kapag two atoms ang nag-bond covalently, ang tawag sa kanila ay molecules. Next is the ionic bond. Yan. An ionic bond is a type of chemical bond formed through an electrostatic attraction between two oppositely charged ions. 'Di ba ang ionic bond, kailangan muna na mag-form sila ng ions. Naturo ko na last time yung about sa mga ions, 'di ba? Kapag may two types tayo ng ions, cation ions and then anions. Kapag positively charged, sila ay cation ions and then negatively charged ay anions. Ionic bonds are formed between a cation, ayun nga, ay sorry dun sa may kahiwalay sila, which is usually a metal, and an anion, which is usually a non-metal. Example, yan, yung table salt, yung potassium chloride, yung calcium bromide. So, yun ay nagpo-form ng ionic bonds. So, paano nga ba nagpo-form ang ionic bonds? So, elements form opposite ends of the periodic table will generally form ionic bonds. Di ba yung mga nasa group 1 and group 2, yung mga nasa alkali metals and then alkaline earth metals, sila kadalasan yung cations. And then yung mga non-metals naman dun sa may p-block, especially the halogens and then the chalcogens, kadalasan sila ay yung mga non-metals, di ba? Sila yung mga anions. And then, properties of ionic compounds. Kadalasan, ang mga ionic compounds ay crystalline solids, di ba? Yung mga asin, di ba kung mapapansin yung mga itsura nila, crystalline sila. And then, syempre, yung melting points and boiling points nila ay mas matataas na because of meron na silang metallic property kaya ganun eh. And then, syempre, nagko-conduct sila ng electricity when melted, of course. Then, many soluble in water but not in nonpolar liquid. Kadalasan kasi ng mga ionic compounds ay soluble, of course, sa water.
Mapapansin ninyo, di ba, sa asin, pag nilagay mo sa tubig, malulusaw. No? Pero kapag, for example, nilagay mo siya sa mga non-polar liquid, nilagay mo siya sa kerosene, for example, hindi ka sure kung ano siya doon, kung malulusaw siya doon, di ba? Kasi nga non-polar yung mga ganong klaseng liquid. And then next is discuss natin ang kung ano ba ang mga valence electrons. Not sure kung na ituro na natin tong valence electrons, pero i-define din natin siya. So valence electrons, electrons in the outermost shell an atom uses in making chemical compounds with other atoms to form compounds. So the number of electrons in the valence shell is equal to the group number of the atom. Now, so ayan, for example, sa may group 1A, group 2A, ibig sabihin, yung mga valence electrons nila ay 1, and then yung isa 2, and then 3 naman sa may boron group, kay carbon 4, kay nitrogen 5, kay oxygen 6, kay fluorine ay 7. And then kay ayon sa mga sa mga meron silang complete valence electrons yung mga noble gases. For group A elements, just look at the group number o yung Roman numeral sa kanilang periodic table. So yun na yun. Paano naman yung mga group B? Siyempre, ang mga group B, iba-iba yung kanila. So, dito naman tayo sa Lewis dot structure. So, ano nga ba ang Lewis dot structure? It is a diagram of a molecule showing how the valence electrons are arranged among the atoms in the molecules. No? So, yung Lewis dot structure daw ay nire-represent yung mga valence electrons of an atom. The structures are written as the element symbols surrounded by dots that represent the valence electron. For example, hydrogen. Ayan. Si hydrogen, di ba, ang group niya ay group 1 siya. So meaning, meron siyang isang valence electron. Paano natin siya isusulat? Sa kanyang Lewis dot structure. Tingnan nyo lang siya dito. Lagyan mo lang siya ng isang tuldok. Hydrogen, tas isang tuldok. Yun na yun. Then, paano naman, for example, sa may group 2, ayan, kay beryllium. So, meron siyang 2 valence electrons. Sulat mo lang yung 2 valence electrons doon. Then, so on. Kay boron, meron tayong 3. Since 3 yung valence electrons niya. And then, kay carbon, meron tayong 4 na valence electrons. Kaya kung mapapansin nyo, the maximum of bond na kaya ng carbon ay 4, di ba? And then kay nitrogen, ayan, meron tayong 5. Kay oxygen, meron tayong 6. Kay fluorine, meron tayong 7. At syempre, dun sa mga, sa mga noble gases, meron tayong 8 except kay helium. Kasi si helium, bakit 2 lang yung kanyang valence electrons? Kasi 2 lang naman yung electrons na meron siya, di ba? Kasi nga 2 yung kanyang atomic number. And then 2 yung protons, di ba? Kapag helium na neutral, kung ilan yung number ng proton, yun din yung equal number ng neutron. So, paano nga ba natin isusulat yung Lewis dot structure kapag siya ay chemical bonded na or bonded na siya? So, Lewis structures can all be used to show bonding between atoms. Lewis structures are representation of molecules showing all electrons, bonding and non-bonding. For example, yung kanina, yung hydrogen, yan. Asan yung Lewis dot structure diyan? Eh, line lang yung nakita natin. Actually, 'di ba, ang valence electrons lang naman na meron si hydrogen is isa lang naman. So ibig sabihin, yun na mismo yung niya, yung Lewis dot structure niya kasi sige, para mas maintindihan nating mabuti, isulat natin siya ulit, no? So hydrogen, ayan, hydrogen dito. And then, hydrogen dito sa kabila. Di ba tag-isang valence electrons lang naman sila. So, meron tong isa dito at meron tong isa dito. Then, when they form a bond, magdudugtong ng yung dalawa na yan, indicating a bonding. So, dito naman kay chlorine, di ba ang valence electrons nila ay 7 kasi sila ay mga halogens. So, chlorine, and then yung the rest ng mga nandito mga valence electron, hindi sila mag-form ng bond kasi meron tayong isang magpo-form ng bond doon. And then kapag nagtugtong sila, yun na yun. So, ganun lang tayo magsulat ng Lewis dot structures. So, when you draw Lewis structure, and it obeys the octet rule, of course. Diba? Nabanggit na natin last time yung octet rule. Pero para mas malinaw, ano nga ba ang octet rule? Octet rule is a rule that states the atoms tend to gain, lose, or share electrons. Kadalasan ginagamit natin sa mga bonding. Diba? Sa ionic
both ionic and both covalent. No? So that each atom has a full outermost energy level which is typically 8 electrons or yung tinatawag natin na octet. Kapag daw meron silang 8 electron, it means stable yon, 'di ba? Nabanggit na natin nung nakaraan yung about dun sa mga noble gases kaya hindi sila masyadong nakikipag-interact or nakikipag-bonding kasi nga meron na silang complete octet, no? But octet rule actually ay may limitation 'yan. Hindi siya applicable for all elements. Kadalasan applicable lang siya dun sa may group 1 and group 2 elements and then the rest. No, sorry, hindi group. Period. Dun sa period 1 and then dun sa may period 2, dun lang naman siya kadalasan applicable. No, so drawing Lewis dot structure. Paano tayo mag-drawing? Unang-una, so ito yung mga steps. Find the sum of valence electrons of all atoms in the polyatomic ion or molecule. Now, bibilangin natin yung valence electron nila. So, if in an ion, add 1 electron for each negative charge, and if it is a cation, subtract 1 electron for each positive charge. So, paano natin malalaman yung valence electron ni, for example, kay PCl3? Yan. So, di ba ang valence electrons natin kay phosphorus ay 5? And then, kay chlorine ay 7. Since meron tayong tatlong chlorine dito, i-multiply natin dito kay 3. And then, ayun, equals to 26. So, para mas maintindihan nyo, mag-example tayo ng marami. So, mag-example tayo. For example, calculate natin yung valence electron, for example, ni carbonate. Di ba si carbonate ay CO3? And then, syempre, si carbonate ay may charge. Yan. Carbonate 2, negative. So, paano natin ko-compute yung valence electrons niya? Di ba si carbon, ang valence electrons niya ay 4? Diba? So, 4, and then si oxygen ay, ang valence electrons niya ay 6. So, 4, yan, plus 6, and then, multiply by 3 kasi meron siyang 3. Yan. And then, plus natin yung, since meron tayong sobra dito na dalawang electron, ipa-plus natin yan. Kasi ang nasa rules natin, di ba? If it is an ion, add 1 electron for each negative charge. And if it is a cation, magsusubtract tayo for kung positive charge. So, since meron tayong 2 negative, di ba ang sign ng electrons ay negative? So, ibig sabihin, magdadagdag tayo ng dalawa. No? So, ilan yung valence electrons na meron tayo? So, 6 times 3 is 18. Plus 2 is 20 and then plus 4 is 24. So, ang carbonate ay merong 24 valence electrons. Yan. Paano naman, for example, kung ammonium? Ang ammonium ay NH4, yan, plus. Diba? NH4 plus ang ammonium. So, paano yung valence electrons niya? Ang nitrogen ay merong 5 valence electrons. So, dapat kabisado niyan. And then, ang hydrogen, ilan yung valence electrons niya? Meron lang siyang isa. Multiply by 4. Yan. Since positive yan naman dyan, mangyayari dyan, magma-minus tayo ng isa. Minus 1 tayo. So, ang valence electrons niya is 5 plus 4 minus 1 is 8. So, ang ammonia ay may 8 valence electrons. Yan. Yan. Pag cations at anions, tandaan nyo, paano naman kapag neutral yung molecule? For example, ay carbon dioxide. Ilan yung valence electrons na meron si carbon dioxide? So carbon dioxide, si carbon ay may 4. And then si oxygen ay may 6 plus, 6 times 2. Yan. So, ilan yung sagot? Meron tayong 16. Diba? Meron tayong 16 valence electrons for carbon dioxide. So, ganun lang mag-compute ng valence electrons na meron ng isang compound. Next is, so, paano naman natin siya i-drawing? So, the central atom is the least electronegative element that isn't hydrogen. Tandaan nyo sa pag-drawing ng Lewis dot structure, kung sino yung least electronegative, siya yung i-consider natin as a central atom.
Pero kapag hydrogen, hindi natin siya ilalagay, syempre. Kasi ang hydrogen, hindi siya pwedeng maging central atom. Why? Kasi isang bond lang ang kaya ni hydrogen since isa lang yung electrons na meron siya, di ba? So, connect the outer atoms to it by single bonds. No? So, yan. And then, ikikip track natin yung number of electrons na meron tayo. So, dito, for example, kay PCl3, since sino ba mga ang mas electronegative between chlorine and then phosphorus? 'Di ba mas electronegative si chlorine? So, mas mahina si phosphorus. So, meaning siya yung central atom natin, si phosphorus. And then, i-connect mo yung mga chlorine. And then, yan, keep track of the electrons. 'Di ba meron tayong 20 valence electrons? Ay ilan na yung nailagay nating valence electrons diyan? 1 kasi yung 1 ito, 2, 3, 4, 5, 6. Bakit 6? Eh kasi 'di ba may matagwa 1 sila na na magbaband. So, meron na silang 6. So, paano na yung next na gagawin natin? If i-fill na natin, so meron tayong 6. Yan. So, meron pa tayong 20 na natitira. Kasi 26 pala yung meron. Sorry, guys. Meron tayong 26 valence electrons, di ba? And then, minus natin yung 6 kasi eto, meron tayong 1, 2, at 3. So, 3 times 2 kasi dalawang electron yung andyan. So, meron pa tayong natitirang 20 electrons. So, paano yung gagawin natin dyan sa 20 electrons? If i-fill na natin yung octet. No? Fill na natin yung octet ng mga atoms na yan. So, for chlorine, di ba? Meron na tayong dalawa dito, so kulang pa tayo ng 6. And then meron tayong dalawa dito, kulang pa tayo ng 6. And then meron na tayong dalawa dito, kulang pa tayo ng 6. So, ibig sabihin, sa 20, ang nailagay na natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, 20 minus 2, ay minus 18 is equals to. Ngayon, saan na natin ilalagay yung dalawang natitirang electron ni PCl3? Diba? So, may natira pa tayong dalawang electron. Yung dalawang electron, ilalagay na natin doon kay phosphorus. No? So, ayun, wala na tayong natirang electron. Yan. So, eto naman, just in case, if you run out of electrons before the central atom has an octet, for example, eto, kulang tayo, di ba? Dito kay HCN. Kay HCN, ilan yung valence electrons na nga niya ulit? Si carbon ay may 4, si nitrogen ay may 5, at si hydrogen ay may 1. So, meron tayong 10 valence electrons. So, if i-fill na natin octet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diba? So, eto, sakto, meron tayong 10. So, paano to? Hindi yan stable kasi si carbon ay hindi niya naabot yung kanyang octet. Si hydrogen, wala siyang octet kasi nga isa lang siya. Si nitrogen, abot niya. Pero paano naman si carbon? Diba dapat abot ni carbon yung octet? Eh, ilang electrons lang yung meron si carbon? 1, 2, 3, 4. So, mangyayari dyan, yung yung unpaired electrons na meron tayo dito, magfo-form sila ng new bond to form a triple bond. So, kapag ang nangyari dito sa may final product natin, ayan, si hydrogen, ayan, okay na siya. Si carbon, dapat masunod natin octet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then, of course, si nitrogen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ayun, para makomplete natin yung octet. No? So, yan. Sample problem. Itong sample problem na to, i-try nyo tong i-practice. Hindi yan yung example ko, no? I-draw nyo yung Lewis structure. And then, feel free na mag-chat kayo dun sa GC para ma-check ko yung mismong ginawa nyo dyan sa may sample problem. No? So, kung may questions kayo, mag-chat lang kayo. And then, yan. Yun lang. Sige, dagdagan natin yung example natin about dun sa pag-draw ng Lewis structure. I-draw natin yung Lewis structure na meron si CO3 negative. No? Draw natin yung yan. So, di ba, between carbon and then oxygen, sino ba yung least electronegative? Kung susundin natin yung nandito sa may steps natin. Di ba ang step 1? Ang step 1 natin, yan. Na-determine na pala natin kung ilan yung valence electron. Ilan na nga yung valence electron? Meron tayong 24 valence electrons. So, burahin na natin tong part na to.
So, meron tayong 24 valence electrons. Yan. For carbonate. So, i-draw natin yung Lewis structure niya. So, yun yung first step. Next step is, yan, determine natin yung central atom, di ba? Between carbon and oxygen, sino ba yung mas electronegative? Of course, the oxygen. So, meaning, si carbon yung magiging central atom natin. And then, meron tayong oxygen na tatlo, di ba? Wait lang, burahin lang din natin tong si ammonia dito. Ay! Sorry. OA. Tanggalin na natin yung si ammonia. Try nyo rin mag-practice. So, yan. Drawing natin si oxygen dito. And then dito. And then dito. So, automatically, meron na tayo agad 6 bonds. Kasi di ba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung tatlong linya na yan, 6 na electrons na yan. So, ibig sabihin, 24 minus 6 is 18. May natitira pa tayong 18 valence electrons. Keep on track sa mga valence electrons, ha. So, ano yung next step natin? Siyempre, maglagay na tayo dito ng mga bonds. Yan. So, 1, 2, 3, 4. I-fill na natin agad yung octet na meron si oxygen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 na agad to. And then, ganun din dito. Yan. So, and then ganun din dito. Bilangin natin ulit yung valence electrons na meron na tayo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So, meron pa tayong natitirang electrons na ilalagay natin dito kay carbon. So, tama na ba yan? Diba hindi? Kasi, dapat, ma-fill natin yung octet na meron si carbon. So, mangyayari dyan, magpo-form tayo ng double bond na meron dito. And kapag nag-form tayo ng double bond dyan, mababawasan yung nandito. Ay, sorry. Mababawasan yung nandito. Yan. So, ganyan na yung valence electrons niya. So, bilangin natin ulit. Baka mamaya mali tayo, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 valence electrons. So, ganun lang mag-write ng Lewis dot structure. So, kung may questions kayo, feel free lang na mag-chat sa GC. So, yun lang. Thank you.